Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto, kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. Your Honor, please, good evening and welcome to the program. Your Honor, please. Magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan na po ninyo ako sa ating 2 oras na talakayan, alas 8 hanggang alas 10. Lunes hanggang Biyernes, and today is Friday, the last day of the week. Magwi-weekend na ho tayo. Pero may trabaho pa po tayo. Ben Paipon po sa ating Your Honor, please. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yung inaantabayanan po nating bagyo sa South ay naging bagyo na talaga.
typhoon na at maaring maging super typhoon ito. But, magandang balita, mukhang hindi po maglalandfall ito, hindi dadalaw sa ating mga bahay-bahay. Ano ho? Hindi po maglalandfall at maaring ang epekto po nito ay maaring sa linggo o kaya sa Lunes pa. But ito ang peligro ho dyan. Maaring ang Kabikulan at Samar ay mailalagay sa signal number 3. And there will be thunderstorms along the way sa path ng bagyong si Bising. Bising ang kanyang pangalan ho. Kanya abatan na lamang po natin, pagandaan din po natin kung tayo po ay malapit sa lugar. Dito sa Metro Manila, we will have some winds and some thunderstorms also. Pero hindi po gasin lakas sa Samar, sa Kabikulan at iba pang areas malapit sa lugar na yan. Alright, abangan na lamang po natin si Bising nasa Philippine Area of Responsibility na po. Maaring hindi po maglandfall, pero maghahasik din po ng kaunting problema sa ating mga mamayan sapagkat ang kanyang hangin ay abot po ng 130 kilometers per hour. Medyo malakas na rin ito at matatawag na super typhoon. Okay? Nasa super typhoon level ang category nito. So, okay. Mga kaibigan, paghahanda-handaan na lamang po natin. And also today, mga kababayan po. Kabahagi. Josephine. Bri. Bri de la Cruz. Magandang nadudulas na ako dito. Mga kababayan, mga kaibigan, kapitbahay. Kabahagi. Okay rin yun. Wala lang ang problema siguro. Ano? Sabi ni Bri, si Josephine, pengi t-shirt tatabin. Ang ganda po. Ngayon mo lang pala nakita because si Bri, mga kasama, ngayon lamang po nagmamonitor ng programa natin. Sa kabilang himpilan ito eh. Anyway, Bri, wala pa po tayo napapagawa but I think more are coming. Meron pong darating at may pinag-uusapan na po ng board sa Broad Streamcast Communicators. We will have some more t-shirts for you. Pero mas maganda na ho dito sapagkat may kwelyo na. Ayan, okay? So abangan mo na lamang pero it will not take time anymore. Josephine Roquero, good evening po, Sir Ben and Miss Universe. Your Honor, please, blessed Friday. Keep safe. And your family. Take good care of your health and God bless always. God first. Yan ang tatak po ng Broad Streamcast Communicators. Kasama na po ang Your Honor, please. Ganyan ho ang signal natin. God first. Okay? Arreglado. Lilian Gabriel, itang hindi nawawala ang God first eh. Blessed Friday po, Tata Ben and Miss Universe. More power to you and to your program. Your Honor, please. Stay safe and healthy. God bless us all. God first. Ayan. Gusto ko yan eh. God first. Okay? Arreglado. Bri de la Cruz. Ayan. Pahingi ng t-shirt. Ang ganda po. Azucena Alwin. Maganda. Teka, sandali. Alwin is maganda gabi po, Tata Ben. And I'm watching. Sabi ni Azucena. Okay. Bri de la Cruz, walang problema, Tata Ben. Okay, willing to volunteer po. Wow! Talaga, Okay. Marami tayong gagawin dito, lalong-lalo na sa mga, yung mga inaasikaso natin problema o dito. Incidentally, kung nakikinig po yung mga biktima ng online lending, meron po tayo mga kakapanayaman po na mga miyembro po ninyo. Mamaya po sa second half ng ating programa at meron po mga announcements para sa inyo mamaya. Kanya, stay watching. Manatili po kayong manonood at makikinig sa ating programa. Sapagkat ito naman hindi po namin problema ninyo, pero pagtutulungan natin para makahanap po tayo ng magandang solusyon. Iwasan lamang po ninyo
na mapasok uli sa mga bitag-bitag ha. Ha? Merong mga magkukunwaring tutulong ho sa inyo pero yun pala hihingan din ho kayo ng pera. Ingat-ingatan na lamang po ninyo. Tama na ho yung nabiktima po kayo ng online lending. Okay? Tama na. Chemist Ramirez, magandang gabi po. Chemist Ramirez, magandang gabi po. Sino pa? Alright? Okay. Yan po ang mga nasa linya po natin na gustong bumati sa ating programa. Kaibigan, announcement lamang sa isang public service na inaasikaso po ng Your Honor, please. Ito po ay may kaugnayan po sa pagkamatay ng mister ni Maribel Ocampo. Okay? Sana nakikinig si Maribel sa mga sandaling ito. Nakausap na po namin si Noli, yung kagawad, na namamahala in the absence of the barangay chairman. Okay? Nakausap ko na rin po yung barangay chairman kahit medyo may COVID, ha? May COVID, positive po eh. Yung chairman ng mga kaibigan kanya, kahit na naka-positive po siya, pinaunlakan din po tayo at nagpaliwanag. Naintindihan ko naman po ang kanyang paliwanag. Si Canoli, ganun din ho. Former kagawad, executive officer ng Barangay Santolan ng Pasig, Metro Manila. Nagpaliwanag din, naintindihan din natin. Ang sabi ko sa kanila, Maribel, ang sabi ko sa kanila, ipaubayan na natin sa DILG ang investigasyon. At kung kinakailangan magsampa sila ng kaso, nasa kanila na po yun. Pero susubaybayan ko pa rin ito, Maribel. I have already forwarded the problem to the office of the Undersecretary for Barangay Affairs, si Yusek Martin Dinyo. Siya po ang mag-aasikaso na nito. Okay? From time to time, tatawagan natin at makikibalita tayo sa update kung ano ang kanilang gagawin starting Monday. So, itong week na ito, napadala na natin ang problema sa opisina ni Yusek Martin Dinyo. At inaasahan ko na within this week ay gagawin na nila kung ano man yung dapat nilang gawin. At by next week ho, pwede na tayong mag-umpisa na hindi po maningil, mag-umpisang humingi ng update sa kanila. Alright? Ganon din po sa ating kasama ang ating taga-subaybay dito po sa Negros Oriental. Ito naman po isa lupa. Grabe din ang ginawa sa kanya. Si Jomar Maymar. Nakausap ko na si Jomar uli kanina at balita ko na rin na nakausap na po natin yung isang undersecretary ng Department of Environment and Natural Resources. At nangako po sila na iimbestigahan yung pagsasamantala ng isang forest ranger sa kanilang pamilya. Okay? Kaya nga lamang po gaya din po ng barangay chairman sa Santolan. Itong kausap po natin sa Department of Environment and Natural Resources, nagpapagaling pa rin ho. Grabe talaga, nagpapagaling pa rin. But may COVID. At yun naman din po ng COVID. So, binigyan ho natin, humingi naman po siya ng pahintulot at pahintulot na asikasuhin po ito pagbalik niya next week. Alright? Jomar, hello Sir Ben. Nakaabang po kami lagi. Okay, ito muna. Si Jomar muna. Nakaabang po kami lagi sa programa mo. God bless po, sir. Magandang gabi po, Jomar. To you and your family sa tatay, ha? Si Tatay Vicente. Gandang gabi po. Perfecto T. Bordalio is also watching. Padre, meron na ba kayo, nagkausap na ba kayo ng secretariat ng ating buting senador, Sherwin Gatchalian? Let me know kung ano ang developments from that side. Okay? Alright. Ricky Tisoy, pre. God bless. Ay, nako. Salamat naman, parigo. Okay? Malu Fernando, we are watching po, sir. Mukhang marami-rami itong mga barkada ho dito. So, pamilya siguro ito.
Malu Fernando watching. We're watching po, sir. Mercy Ong, good evening po, Kuya Ben. And Miss Universe, God bless. Mayumi Epam Sayap. Oh, alam niya, okay. Ito, from Cagayan. Oh, kapangalan pa ng panganay ko ito. Mayumi Epam Sayap, watching from Cagayan. Mukhang may problema po kayo dyan sa Cagayan, ha? Okay? Alright. Mga kaibigan. Okay? Yung iba, babatiin ho natin mamaya at babasahin po natin ang kanilang mga comments. We would like to encourage our listeners to make your comments sa ating Facebook Live. Oh, live po tayo. And kung mamarapatin po ninyo, i-like and share ninyo ang ating programa. Okay? Kung isa pa, kung mamarapatin po ninyo, mag-subscribe po kayo. Lalo-lalo na sa ating YouTube mamaya, kung saan itra-transfer ni Charlie Fry ang ating Facebook Live to YouTube pagkatapos po ng ating programa. Alright. Now, Marquianos Bastardo Shirley. Good evening po. God bless you. Alright. Malu Fernandez is also Ola. Wow. Ganun. Andrea Jane Gaspar. Good evening po, Kuya Ben. God bless. We are here with the group already. Posted it. Okay. All right. Okay. Maganda nga nito siguro bukas, perfecto. Mag-usap po tayo para pag-usapan natin ang trajectory ng ating pakikilaban, pakikibaka sa mga loan sharks. We have to talk about this, no? Masusi nating pag-aralan kung paano natin magagapi itong mga loan sharks na ito. Mas matindi sila kaysa yung virus. Kasama po yung new variant na nanggaling sa France. Alright, mga kaibigan, sandali lamang ho. Gusto ko po sanang bigyan na pansin ang ilang mga issues na nakakabagabag po. Nakakabagabag. Okay? Meron tayong issue sa West Philippine Sea. Meron tayong issue sa Department of Agriculture. Ayaw tigilan po ni Mr. Ping Lacson ang Department of Agriculture sapagkat matindi talaga ang tongpaso dito, ho, mga kaibigan. Matindi. Matindi talaga, ho, mga kaibigan. Mamaya, ipaliliwanag ko sa inyo bakit matindi. Okay? And then, etong gusto ng Pangulo na amyendahan ang 3 bataso, mga kaibigan, para papasukin lamang po ang mga foreigners dito sa ating bansa. Mantakin po ninyo, aamyendahan ang Public Service Act, aamyendahan ang Foreign Investment Act, at aamyendahan po ang Retail Trade Liberalization Act. Ang 3 ito, ho, mga kaibigan, pagka nagtagumpay ang Pangulo sa Kongreso, meaning House of Representatives at the Senate, para tayo nag-amyenda sa ating saligang batas. And what does this mean? Ito, pag-uusapan natin, mga kaibigan. Ito po. What does it mean to open the economy to foreign businessmen? Yan ang katanungan natin. Pag-uusapan po natin dito. You listen carefully sapagkat ito nakaka-apekto sa atin. Kung ang West Philippine Sea inaagaw na po ng mga foreigners, ito mas matindi ito sapagkat lahat ng ating mga gawain na po dito sa Pilipinas, negosyo po natin, meron ng foreigner. Meron ng foreigner. Hindi po masama sa akin na meron tayong mga foreigners. Pero, ibigay mo sa kanila ang full ownership? Oh, no. Alright. So, pag-usapan natin sandali ito, Makinig po kayo mabuti. Mag-comment po kayo. Be interested in this because this involves the life of every Filipino in the same manner that we are affected by the intrusion, aggressiveness of the Chinese government sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Okay? Alright.
Sandali. Mayumi Epam Sayap, Sir, isa din po ako sa naharas at napadalhan ng mensahe na death threat. Oh, grabe na ito. Sana matulungan ninyo po kami. Okay. Huwag ka mag-alala. Althea, good evening, Sir Ben. Paipon, watching from Antipolo City. Yung mga hantik dyan. Ayos ba? Chincha Buste. Good evening po, Sir Ben. And then, all right, okay. So what does it mean to open the economy to foreign businessmen? Ito ho, mga kaibigan, if the Public Service Act, okay, yung Public Service Act, ito yung mga public utilities ho natin, water, power, telephone, and so on and so forth po, transportation, nako ha, pagka yan napasukan ng mga dayuhan, iba na po ang ibig sabihin nito. If the Public Service Act, the Foreign Investment Law, or the Retail Trade Law, or Retail Trade Liberalization Law will be amended. Ang ibig sabihin po nito, local businesses would suffer. Okay? Local businesses would suffer. Foreigners, yung mga banyaga po, would now be allowed. Ito ha, tandaan po ninyo, will be allowed full ownership. Full ownership of the water, power, transport, and retail industries, among others. Nabigat ba? Hindi. Nabigat? Wala na hong naisip na matino ang ating pamahalaan. Gusto nang hindi na siguro kaya, ipamigay na lamang po sa mga dayuhan. Pero masakit to dito, mga kaibigan. Baka iisang dayuhan ang mapapagdalhan ho nito eh. Baka iisang dayuhan, no? Alright. Ang bill na ito na gustong certified urgent by the President himself. Na-certify na po ito. Nandiyan na sa Kongreso. Pinag-uusapan na po nila. Okay? The Bill 6.2 is restrictions to foreign investment. Tatanggalin na ho yung mga restrictions. Marami po mga restrictions sa foreign investment ho dito. Kaya, ang sabi po ng ating pamahalaan, bibihira daw po ang pumapasok. Pero, sa totoo lang, but whatever it is, mga kaibigan, is restrictions on foreigners, babawasan po ang capitalization. Matindi ho ito. Pagka ang mga foreigners at nandito at mababa po ang capitalization, ano tayo makikipagkompetensya ho sa kanila? Dolyar ang gamit ho nila. Dito, peso. Peso. Mabigat-bigat ito, mga kaibigan. So, ang sinasabi po ng Malacanang sa kanilang gustong maamyandahan ng mga batas na ito, kailangan gumanda na ho ang ating ekonomiya. Masyado na tayong bagsak. Kailangan papasukin na ang mga foreigners. Pagkatapos, pagka nakapasok daw po ang mga foreigners, magkakaroon na po tayo ng mga job opportunities. Mawawalan na po yung mga mawawalan ng trabaho. Magkakatrabaho na po ang mga Pilipino. Market competition will be enhanced. Magkakaroon po ng malayang kompetisyon sa pagnenegosyo. Isa-isahin natin. Pero dito na lamang po sa dalawa tayo mag-concentrate na pag-uusap. Job opportunities at saka ito tinatawag pong market competition. Yung economic growth, it comes with it. Pagka maganda ho ang takbo, at talagang may competition, wow, maganda ho yan sapagkat katulad ng telco, kanya-kanya hong pa-improvement ho ng kanilang serbisyo eh. Ayaw ho nilang magkakaroon po ng aberya ang kanilang negosyo. Kung hindi, lilipat po yung tao, yung consumer ho, lilipat po sa iba. Ayan. Maganda ho na may competition. Pero, tanong,
Kaya ba? Magkakaroon po ba ng kompetisyon kung ang namamahala po ay yung mga malalaking negosyante na may pera? What about the Filipino who does not have capitalization to compete? Ito ho ang problema ng tinatawag na market competition. Will the Filipino businessman, etong mga maliliit po natin mga negosyante, kaya po bang makipagsabayan sa mga foreigners? Okay? The answer is obviously no. Pangalawa, job opportunities. Tiyako yan, mga kaibigan. Pero yung mga matataas na uri ng trabaho na nauukol po dapat sa mga Pilipino, hindi po mapupunta sa kanila. Hindi po mapupunta sa Pilipino sapagkat isa sa mga incentives na ibibigay sa mga foreigners pagka naambyendahan po ng batas na ito, malayang magpasok ho ng kanilang sariling tauhan ito mga foreign investors. So what happens? Nangyari na ho ito. Wala pa po amendment ho, mga kaibigan. Di po ba pinasok na tayo? May mga kontratistang in-check. Nag-build ho dito ng Pangulong Duterte. May mga Chinese contractors. Naggagawa po sila ng kalsada. Anong nangyari ho? Chinese people ang kanilang dinala ho dito. Hanggang sa napuna po ng taong bayan, mukhang binago po nila ng kaunti. But what about if we have the law that would favor the foreigners in the country already, mga kaibigan? What happens? Sa tingin po ba ninyo, makakamit po natin ang total growth ng ating economy? Kung makukuha natin, tataas ang ekonomiya po natin. Sino ang makikinabang po dito? Sa pagmimina ho, mga kaibigan, sa pagmimina. Madadagdagan daw ho ang buwiso natin. Madadagdagan po ang kita ng gobyerno natin. Magkakaroon po ng trabaho ang ating mga kababayan sa mga lalawigan. Definitely, economic growth. Pero kung hindi po natin maabatan ho ito, mga kaibigan, ano mangyayari sa mineral resources natin? Tangay-tangay ng mga banyaga ho, mga kaibigan. Samantalang nakatiwangwang ang ating kalikasan ho. Nangyari na ho ito panahon ni Ma'am Gina. Kanya nga pinatigil ho niya mga yan Walang pakundangan ng paglapastangan sa ating kalikasan ho, mga kaibigan. Kaya nagkaroon po tayo ng mga disaster. Nagkaroon po, kung may bagyo, may landslide, meron, nako, Panginoon ko po, napakalaking pinsala sa ating kalikasan, inang kalikasan, sa ating environment. Will this again happen? Kung maaprubahan po itong incentives para mga foreigners, mabago po natin ang ating batas sa Public Service Act, Foreign Investment Law, at Retail Trade Liberalization. Sa Retail Trade Liberalization ho, mga kaibigan, mas maliit na po ang capitalization and equity sa mga foreigners. Ibig sabihin, retail trade. Papasok po sila dito sa atin. Sila ngayon na maglalagay ng kung ano-ano mga paninda na ho nila dito. Paano makakakumpit ang Pilipino niyan? Kapos ang kanyang kapital. Maliit lang naman ang kapital ang gugugulin ng foreigner ho. So meron silang nakatabi para laban. Paano tayo lalaban? Wala naman po tayong nakatabi. Ito ang masakit na mangyayari po kung sakasakaling hindi po pag-aaralan ng Kongreso itong gusto mangyari ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Lalong-lalong na po kung hindi po pinipili o kaya hindi sinisinop kung sino itong mga dayuhan na papasok dito po sa ating bansa na magnegosyo. Okay? Sino kaya papayagan po sa panahon na ito na very close ang Pangulong Rodrigo Duterte sa mga Chekwa ho, mga kaibigan? Hindi kaya mga Chekwa. Can you imagine ho, mga kaibigan, ang mga in-check na komunista nasa West Philippine Sea?
Pagka pinayagan ito at naambyandahan ng ating batas, Public Service Act, mga kaibigan, at pinapasok ang mga dayuhan, kontrolado nila ang power, electricity, mga kaibigan. Foreigner, in-check din Sila lang pwedeng pumasok ko dito eh. Paano ang tubig? Kung ang mga Tseko na ang may-ari ng patubig sa buong Pilipinas mga kaibigan, what do you think? Ito ang nakakatakot mga kapitbahay. Transportasyon. Telecommunication mga kaibigan. These are all public utilities. Lahat ito public utility mga kaibigan, which could be made available to foreigners. Sino itong foreigner Nakakatakot ito. May pipigil po ba kung ang mga in-check, komunistang in-check, ang mananalo sa mga bidding-bidding? Of course, sila po ang mananalo sapagkat kaibigan po nilang Pangulo eh. So eventually mga kaibigan, makikita po ninyo ang direksyon ng administrasyon na ito. Gusto na nila na ibigay sa mga in-check ang bansang Pilipinas. Bakit to kaya? I do not know. Marami naman pong paraan na maitaguyod po natin ang ating ekonomiya na hindi po isasakripisyo ang ating bansang Pilipinas. Ito ang isinasakripisyo na po natin ang ating bansang Pilipinas. Why is this so? Bakit po ganito ang utak ng ating Pangulong Rodrigo Duterte? Is this one of the reasons why the President or the spokesperson of the President is telling us na huwag ninyong pipilitin ang ating Pangulo na magsalita. His foreign policy is better done in private. Oh my God, my friends, mga kaibigan. Foreign policy, gagawin po niya in private at sasagutin po niya ang West Philippine Sea Row, mga kaibigan, in private. Walang nakakaalam. Siya lamang po ang nakakaalam. Bakit to? Bakit naman ganyan? Saan ka pa nakakita ng isang presidente who would magsasalita ng ganito sa taong bayan? Foreign policy, pagtugon sa problema that involves national security is never done in private. Ito mga kaibigan, pinagtutulungan na po ng mga taong gobyerno. Kaya nga meron siya mga kabinete. And every now and then, the people must be informed because tayo po mga mamamayan, under the Constitution, meron tayong right to know. Meron tayong karapatan na malaman kung ano ang nangyayari sa ating bansa. Tayo ba'y nakabenta na? Tayo ba'y pinamigay na po? Tayo po ba'y sakop na ng komunistang in-check? Nais po natin malaman at meron tayong karapatan na malaman yan. That should never be done in private as Mr. Roque is telling us. Mga kaibigan, grabe na ho itong ginagawa nila. Para bagang ang Pilipinas ay pribado na nila. Parang sa kanila na ho ang Pilipinas. Wala na tayong pakialam mga kaibigan. Gusto mo ninyong mangyari ito? Wala na tayong pakialam sa ating bansa. Pag-aari na po ni Mr. Duterte, pag-aari na ni Mr. Roque, in private na ho ang solusyon. Oh, my goodness. Good evening po, Tata Ben. Medyo lumuluwag-luwag ang aking pakiramdam sa nakita ko na si Charlie Fry. Ha? Tutulungan ho tayo dito sa ating mga komentaryo. Althea Noreen, nako, di pinag-uusapan pa nga lang sa Senado. Hirap na nga po tayo mga Pilipino, lalo na, ano na kaya ang nangyayari sa atin? Sabi ni Althea, ayaw ko kayong bigyan ng panibagong problema. Kasi mabigat yung dinadala ninyo, yung mga biktima po ng loan sharks. Mabigat daw ito. Mabuti na lamang nakakaluwag-luwag na ang kanilang mga kapakiramdam sapagkat napapag-usapan na po natin ito. Alam ninyo mga kaibigan, isa sa mga paraan para maiwasan po natin ang stress. Stress at saka depression, yung
napapag-usapan with your friend na ihihinga po ninyo ang problema ninyo sa inyong kaibigan. Don't do it in private. Ang ibig sabihin po niyan, huwag ninyong sarilinin. Katulad ng ginagawa ng Pangulong Duterte ho ngayon, sinasarili niya ito kasi siya lang gusto makinabang. O yan, kasama po yung kanyang spokesperson. Huwag ninyong sarilinin ang problema ninyo. Kung una, hindi mo kayang sabihin po sa mister mo dahil ayaw mong magkagulo ang pamilya, no ha? Pumunta ka doon sa pinakamalapit mong kaibigan. Okay? Ihinga mo ang iyong problema. Maintindihan ka niya. At yakin mo naman na meron siyang kunting nalalaman sa problema. Di ba? Ihinga mo sa kanya, babibigyan ka ng payo. Kung hindi ka man mabibigyan ng payo, importante ho dito, meron kang napaghingaan ng iyong problema. Makakaluwag sa iyong kalooban po yan. Samahan mo pa pag uwi mo. Okay, paglalakad mo, pauwi ng bahay, magdasal-dasal ka. Nako, napakalaking tulong po niyan. Maiiwasan po natin ang sobrang stress, depression, maiiwasan po natin ng pagkasira sa ating ulo. Okay? At maiiwasan po natin ang, pagkitil ng ating sariling buhay. Nako, wag ninyong gagawin yan. Wag po ninyong gagawin yan. Every problem, lahat ng problema ay man-made. Ibig sabihin, tao ang gumawa sa problema. Therefore, solutions should be found in men. Ikaw naman tao din di ba? Alam mo kung paano gagawin yan. Kung hindi mo alam, meron kang kasama. Merong broad streamcast communicators, di ba? Meron nandiyan na si Tata Ben Paipon. Makakatulong po kami kahit paano. Kanya, wag po ninyong susuluhin. Don't do it in private. Wag kayong gagaya sa Pangulong Rodrigo Duterte na ginagawa niyang pribado ang solusyon sa problema po natin sa ating bansa. Marites Senova, magandang gabi po, Kuya Ben. Good evening po. Malu Fernando, more power po sa show mo, Sir Ben. I thank you very much. Lin at Mibit, good evening, Your Honor, Sir Ben. Okay? Angel's Eye, good evening po, Your Honor, please. Peace begins when surrenders happen. Pag walang kompetisyon, walang kaguluhan, walang naaapakan. Okay? Tama yun. Ang problema lang natin, kung ang kompetisyon ay nakakiling sa iba. Hindi patas. Hindi patas. Mahirap po yun Halimbawa, boxing. Manny Pacquiao. Ang kalaban niya, Tyson. Talo talaga si Manny Pacquiao kahit 8 division champ. Okay? Talo ho si Manny ho dyan kay Mr. Tyson. Okay? Well, that's one example of how competition should be. Kailangan balansyado. Yan ang dapat pong pag-ukulan ng pansin ng ating pamahalaan. Paano papasok dito ang mga dayuhan na hindi po madudumina ang Philippine business ho? Paano hindi madudumina ng mga dayuhan ang Philippine business? At paano isang bansa, foreigner, madudumina ang gawaing Pilipino? Mahirap ito mga kaibigan, delikado na ito. Tandaan ninyo, the Chinese are in the West Philippine Sea. Hindi umaalis ang kanilang mga barko dyan. Wala na ho yung mahigit 200 na barko. Dati, nandyan, di ba? Nagpapahinga lang daw po sila at sumisilong sapagkat may masamang unos. Wala naman talagang masamang unos Pero, lumabas na ho sila sa One Philippine. Pero, alam po ba niyo kung saan nandun? Nasa paligid-ligid lang. Hindi po sila bumalik sa China. Ibig sabihin, ang pananakop ng bansang China, nagpapatuloy ho, samantalang nananahimik
ang ating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang hindi natin maintindihan ngayon. Ha? Bumalik na po siya sa kanyang pagbabakasyon ng 12 araw, mga kaibigan. Pero ang una niyang sinabi, inaway ho si Laila de Lima. Anong pakialam ni Laila de Lima sa problema po natin? Sa COVID, sa West Philippine Sea. Bakit si Laila de Lima ang pinagukulan niya ng galit? Anak ng pating na buntis na hindi po mapapanganak. Sus Mariano Garapon ho. Alright? Angel's Eye, good evening, ma'am. God bless us all. Keep safe always po. Okay? Chincha Buste, mamamatay na naman ang ating mga maliliit na negosyante. Yes, we welcome foreign investors, pero sana wag po tanggalin totally ang mga restrictions. Yan ang gusto nilang gawin, Chincha. Aalisin ang restrictions, capital, equity, sa retail trade liberalization. Nako talaga naman. This is going to be a nightmare for Philippine business sa retail. Wala nang equity. Wala nang capitalization. Maliit na lamang ho. Anong ilalaban ng mga maliliit na Pilipino ho sa ganitong sitwasyon? Foreigners will control power. Foreigners will control water. Foreigners will control telecommunication. Jesus Christ, all about national security po, mga kaibigan. Ano ang mangyayari sa Pilipino? Aywan ko. Talaga naman ho. Chincha Buste, tama po yun. Sana ho, balansehin po ng ating gobyerno. Okay? Malu Fernando, more power po sa show mo, sir. Chin Fernan. Good evening, Sir Ben. Linlin, watching from taga Ilocos Sur ka ba, Linlin? Ilocano ka? Naimbag, Arabii, da kayo amin, nga ada ita, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Kasama na po ang Cagayan. Hindi ko na diretso yung ating Ilocano. Anyway, sana naintindihan po ako ng ating mga kababayan. Charlie Fry, after mong magpa-swab test ng libre sa swab cab ni VP Lenny, may ayuda ka pa. Really? At kung positive ka sa COVID, may libreng quarantine center pa. Wow! Yan po ang planning. Yan po ang planning ho, mga kaibigan. But wait, there's more. At para hindi ka naman malungkot at mag-alala ng husto habang nagpapagaling sa virus ng China, doon sa quarantine center, nagpakabit na rin ng libreng Wi-Fi para sa iyo. Punta na, mga dede-ebs. Masarap ang lugaw. Ay nako talaga, how I wish we could have this change already. At pamunuan po tayo ng isang mas matino na leader. Okay? Gusto ko po yung matino at hindi po tayo binabali. Wala. Yung bang paglilingkuran ka ng taos sa puso. Marites Sanova, meron po Kuya Ben, nagtayo siya ng business. Ang kinukuha niya, Pilipino. Si Basel Manadil, taga Syria siya. Ha? Ganon? Anong nangyari sa negosyo? Nagtayo siya ng business, ang kinukuha niya, Pilipino. Aba, okay yan. Pero yung ibang mga foreigners, ang gusto nila, dala nila galing sa kanilang sariling bansa, ang mga manggagawa po nila. Anong alimbawa ho dito, o mga in-check, Chinese, ang mga foreigner na binigyan ng incentive ang gobyerno natin. Wala pa nga itong incentive ho, mga kaibigan. Nandiyan na yung mga in-check eh. Hindi mo nga na mapalis eh. Ay, nako talaga. Kasi nananahimik ang ating Pangulo. The Philippine law regarding that issue is supposed to protect us.
Okay. And not to compromise our opportunities. That is what we are trying to say. Chincha Bustiban. That is what we are trying to say. How about our rights? In our Constitution, binabago nila ang saligang batas. Pero como hindi nila mabago sapagkat magagalit ang tao idinadaan na po nila sa, pinaiikot po nila sa mga batas na umiiral. At unti-unti nilang ipinapasok yung mga provision that would amend the Constitution, mga kaibigan. Kung hindi alisto ang ating mga lawmakers, that includes the Senate, tapos na po ang mga Pilipino. Tapos na po tayo. We will be under the hands of a foreign country. And more likely, mga kaibigan, that foreign country is none other than China. Unfortunately, for the Filipinos. I'll tell you, Noreen, nako, ngayon pa nga lang, yung mga Chekwa na yon, online shark loan pa lang, pinapatay na mga leaders. Baka po sa susunod, bubulagtan na lang tayo. Ayan ang sinasabi ko, mga kaibigan. Kanya, pag-aralan natin mabuti ito. I do not know how you can talk with your congressman. I do not know how you can talk with your leaders in your own communities. But, ito po ang kailangan talaga. Huwag magpadala ang ating mga political leaders like congressmen, lawmakers, governors. Huwag mong pagpadala sa gusto ng Pangulo na ito sapagkat mukhang hindi na po matuwid ang iniisip ng Pangulo para sa ating bansa. Unfortunately, Neliner, watching Davao International Airport. Bakit ka nandyan? Diyan ka ba nakatira? Magandang gabi po. Diyan sa Davao International Airport. Joselito Partosa, watching from Ireland. Wow, maganda ito. Magandang bansa po ito. Rose Espinosa, good evening, Sir Ben. Watching from Leyte. Wow, where General Douglas MacArthur landed and saved the Philippines from the Japanese. Okay, Millionaire, hindi ko na mabasa yun. Villahermosa. Sir Ben, hirap po. Alam ko, mas mahirap bigkasin yung binaliktad. Anyway, joke lang yun. Alam ko naman Okay? Areglado. Pero alam ko na po yung baliktad nun. Okay. Anyway, Jose Gregorio Clemente. Hindi nagkaroon ng kompetisyon ang mga telecom. Kaya nga, ang sama ng serbisyo ng Globe at Smart. Walang iniba sa deregulation law sa mga produkto ng langis. Actually, ang sabi noon ay magkakaroon daw ng kompetisyon sa mga gas companies. Pero ano ang nangyari? Imbes na bumaba ang presyo ng gasolina, ay nagkonsyaba ang mga oil companies at tumaas lalo ang presyo ng gasolina. True. Totoo po ito. Ngayon, hindi na makontrol ang pagtaas ng presyo ng lahat ng bagay. Huwag po tayo pabobola. Kasi sinasabi ho nila, ito si Mr. Clemente nag-text po niyan, totoong-totoo lahat ang kanyang sinabi. Ang sinasabi po ng gobyerno, especially nung buksan nila yung magkaroon tayo ng oil deregulation law, yung mag-inalis nila ang karapatan ng gobyerno na makialam sa presyo ng gasolina. Alam naman po natin, mga kaibigan, oil, ito yung pangunahing pangangailangan natin para umandar ang ating ekonomiya. Subukan mo walang gasolina, walang crudo, walang wala kang power, wala kang tubig, wala. This is the source of the economy. Ito po ang buhay ng ating ekonomiya. And, pantakin ninyo, tinanggal ng gobyerno ang kapangyarihan to control the product. Ibinigay po sa mga maglalangis. Bahala na ako kayo. Kanya hindi po na-control. Hanggang ngayon, mga kaibigan,
the government has no power to control the price. Kahit na nagpatong-patong na ho, mga kaibigan, ng presyo ng gasolina, wala. Wala tayong magawa sapagkat there is oil deregulation law. Ang takinunan niyo yan, only in the Philippines ho, mga kaibigan. Dito lamang po nangyayari yan. Marami na siyang natutulungan na mahihirap. He is an exceptional Marites. Exceptional po yan yung Syrian na sinasabi mo. And I would like to meet him. Gusto kong makilala siya. Alright? Chinchin Fernan. Nakakatakot na po, Sir Ben. Kung gayon po, hindi po ma-stop ang mag-ola kasi ang mga inchik po ay malapit kay Pangulo. So, paano na po kami, Sir Ben, habang buhay na kaming victims ng mga ola na yan? Hindi po. Chinchin, hindi. Hindi po. Sapagkat nakakausap na po, sa baba lang naman ito eh. Hindi po yung hindi naman po yung pamunuan ng Chinese government ang nag-ooperate ng online. This is peanuts sa Chinese government. Sa Politburo ho nila, peanuts lang itong online lending. Kaya yung mga mabababa, pwede ho natin silang sapulin. Okay? Katuwang na ho natin dito ang, let me just say this, ang ilang mga sangay ng gobyerno, pati Senado ho, makakatulong ng malaki sa atin ang Senado, lalong-lalo na sa pagsasagawa ng batas that would control online lending. Okay? Alright. And then, nandyan po ang NBI, nandyan po ang Department of Trade and Industry. On Monday, baka sakali po baka sakali, we are now moving towards this end na makausap na po natin ang NBI, yung cybercrime department po nila, mailalapit po natin ang problema ng mga victims ng OLA, lalong-lalo yung mga pananakot, mga grave threats, yung mga panghihiya. Lahat ng mga yan, krimeno yan. It's a crime, mga kaibigan, against privacy. Kaya, only the Philippine National Police or the NBI, mga law enforcement agencies, makakatulong sa atin at meron na tayong head start po dyan. Huwag po kayo mag-alala. Gagawin po natin ang lahat ng ating magagawa para makatulong po kami sa inyo. And hopefully, baka mabukas baka perfecto. Kung nakikinig ka, mag-usap po tayo bukas. Wala naman po akong gagawin. Dito lang ako sa bahay. Maybe 10 o'clock will do. Mag-usap po tayo. Pag-usapan natin ang strategies. Ben Padla, good evening po. Magandang gabi po. Ben, Tokayo, good evening. Jose Ramos, Toby Franca. Good evening po, Sir Ben. Magsabi ka lang. Sanay kami dyan. Hindi lang tayo nagkita noon sa EDSA. Oo nga, taga Marikina ito si Mr. Toby Franca. Rosa Mia, hello sir. Di ko na naabutan intro song ninyo. Nalate ako ng bukas ng CP. Huwag kang mag-alala. Alright, okay. Ito pala si Ma'am Rosa Mia at saka si Angel Ay. Ang talagang, okay. So, kung maganda nga sana kung magkaroon tayo ng, anong tawag din, yung video call bukas, para mapag-usapan natin ang strategies. Alright, Rosa Mia, magandang gabi po. Huwag kang magalala. Sa Lunes, pagbabalik na, maaga-agahan mo na, para hindi ka malit. Makakapag-chat sa kasama mo si Lilian Gabriel at saka si Ma'am Angel Panuda. Nag-chat-chat po sila habang tumutugtog yung ating team song. Bebe CG, hi sir, isa po ako sa group ni Sir Perfecto. Isa po ako sa hinaharas at may death threat na akong nare-receive. Pati sa kapatid ko, sinesendan din nila ng death threat. Isa po kasi siya sa reference ko. Oh my God, bebe, huwag kang maglala. Payo ng mga nakakaalam. Huwag mo na silang intindihin
Pero ang gusto ko sana mangyari, humanap tayo ng paraan para ma-identify ang mga pagkakakilanlan sa mga damuhong ito. Rachel Gratuito. Good evening po, Your Honor. Okay? Jose Tabifranca, good evening, Sir Ben. Keep up the good work. Stay safe. Take care. God bless. Umpisa niyo. Susunod kami. Pero ayusin muna natin siguro, kaka. Itong PDP laban natin. Hindi ko na gusto ang pinaroroonan nito. Christopher de los Santos. Kausapin mo rin si Parindoy kung pwede mong kausapin. Christopher de los Santos, Sir Ben. May bayag pa ba ang ating Pangulo? Ay, ewan ko po. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Para kastiguhin ang DSWD at LGUs na hindi pagsunod sa kanyang utos sa pamamahagi ng ayuda. Ang sabi ng DILG dito, Christopher, milyong mga Pilipino na nabibigyan nila ng ayuda. Totoo ba ito? Ha? Kasi ang pinagbasehan pa rin ng DSWD, LGUs, itong listahan na hindi updated. Na ang ibang nakalista mga patay na at hindi na residente ng barangay. How true, mga kaibigan? How true? Napakatotoo ito. Ang problema na natin dito pati DILG nakikisaw-saw sa corruption na yata ito, mga kaibigan. Can you imagine 3.5 million Filipinos are already given ayuda? Samantalang naghihingalo ang nakararami sa atin. Ha? Ang dami pang hindi po nabibigyan. Paano nangyari ho ito? Huh? Ay, nako talaga. Rosa Mia, dati po akong singer, sir. Kaya nagustuhan ko kanta niyo po. Alam mo kung sinong kumanta? Si Mr. Joey Ortiz. Siguro, baka kilala mo siya. Okay? I'm from Romblon po, Kuya Ben. Obsession must be done with dito communication with the government, 100% Chinese owned. Oh my God. Medel Fabro, thank you very much. I know. Ang may-ari talaga ng dito, yung pangatlong telco ho, mga kaibigan, na papasok na dito, na nakaposisyon sa mga military camps natin. Nag-aari ng mga inchik ho. Yung kumpanya ho na sumali po sa bidding, National Communist ito ng China ho, mga kaibigan. Kumpanya ng Chinese government. O yan ang gagawin natin ngayon. Telecommunications. O yun. Spy games. Ay, nako. Jeneline Bawit. Yo poke. Ano ito? Yo. Kill. Uncle. Yo. Po, uncle. Jejemon ka talaga, no? Hindi maintindihan ni Lolo yan. Hindi maintindihan ni Uncle Ben yan. Naku, Panginoon ko po. Akala ko minumura na ako eh. Yo, Pukel. Okay. Can you imagine that? Natatawa na lang ako. Pero, pamangkin ko pala rin. Isipin mo, nag-message sa akin, hindi ko maintindihan. Yan pala Jejemon. Charlie Fry, saluhin mo naman yung mga ganon, partner. Ganon ang isang matalinong plano. Hindi natatapos sa unang hakbang. After ng free swab test, ano na? Ayun. At may quarantine center for free din. Wow, talaga naman. Ang galing ng ang naiisip po ni Ma'am Leni Robredo, Vice President po natin. At naisip pa ang kalungkutan ng isang nasa quarantine. Kaya may free wifi na rin. Ganon sana Duterte at mga bataan mo. Watch and learn from the OVP na wala halos pondo. Muntik na ngang patanggalan ng pondo ito, Charlie. O kang pinatanggal. Pinatanggal nga ho yata eh. Naibalik lamang po, pero kukunti na lang.
Alam niya talaga. Ganyang kalupit ang Pangulong Duterte sa mga kalaban. Isipin po ninyo, Ma'am Laila de Lima ho, mga kaibigan, ilang taon nang nandyan po sa kulungan. Kung tutusin lang po, nakalabas daw yan sapagkat wala naman talagang basehan ang kanyang mga kaso. Ikaw mo hawak ni Digong ang lahat ng mga ang kapangyarihan, nandyan pa rin si Ma'am Laila. Huwag ka mag-alala, Ma'am Laila. I think you have already adapted to the situation. Alam na po ninyo kung ano ang dapat gawin. Stay safe po sana palagi, Ma'am Laila de Lima. Malu, Fernando, sana nabigyan o mabigyan ng pansin ang mga loan shark na yan. Revoke na mga license pero nakapag-ooperate pa rin. Ay nako, dapat mawala sa apps para di makapanloko. I don't know how this can be done. Sino bang namamahala sa mga apps sa Facebook? Sino? Dito pa sa Pilipinas yan? Hindi eh. Ang pinakamainam mo dito, ma-identify natin sila. There must be a way to get them. At makilala ho natin as warm bodies. Yung bang makita ho natin na naglalakad din. Yung bang naglalakad siya. Pagkatapos sinusundan ng 2-3 mga biktima nila. Alam niya na sinusundan mo sila. Sinusundan mo siya. gusto ko sanang maramdaman ho nila yung hirap ng kalooban ng may threat sa buhay. Ito, magagawa ko natin sa lalong madaling panahon. There has to be a way para ma-identify po natin itong mga ito. Yung mga operator at yung ginagamit po nilang mangharas. Mau Ad, good evening. Tata Ben, how are you, Mau? Kumusta ka na? Sana nasa mabuti kang kalagayan palagi, including your family. Stay safe, ha? All right. Mau, good evening. Medel Fabro, Digong's regime is worse. But Marcos regime 1965 to 1986 was the worst. I agree. Perfecto T. Bordalio. Yes, Your Honor. Okay. Ako tatawag bukas. Okay. One Shang Gao Tataben. Shang Di Bao Yu. Sabi ni Melito Rodelio Militante. Ibig sabihin niyan, magandang gabi siguro. Hindi ko alam kung anong salita ito. Chinchin Fernan. Salamat po ng marami, Sir Ben. Kayo na lang po ang inaasahan namin po, Sir. Kami po ay mahihirap lang po. God bless po sa inyo. Alam ko naman wala naman po siguro mayaman sa atin, lalong-lalo yung mga nag-go-online. Pare-pareho tayo. I identify myself with you. Sa totoo lang, wala naman po akong kayamanan. Ang kayamanan ko po yung pagtulong. Ang kayamanan ko po dito yung pagmamahal ng mga bata, mga anak. At pagmamahal ng pamilya. I'm happy with them. Ito po ang nagbibigay sa akin yung inspirasyon na makatulong pa rin. Kanya, ito tingnan nun niyo, nakangiti palagi. Pagkatapos, padadalhan ako dito nang hindi ko naiintindihan salita. Jejimon pala. Galing pa sa aking pamangkin. Nako! Yu Chao Lim. Si Mr. Bong Lim. Dating Veritas na po ito. At kasama po namin ni Jun Tanya. Anong pinagkakaiba ng OLA sa mga nakamotor na Bombay? Ang Bombay ay 20% daily interest. Alam ninyo, mga kaibigan, Bong, alam ninyo, pinatigil na po ng Pangulong Duterte ito Yung mga Bombay, nagsalita na po ang Pangulo dito Hindi ko lang alam kung may kasunod na pagpapatupad ng kagustuhan niya, mas-save ang mga Pilipino sa loan sharks. 20% ang mga Bombay mga kaibigan. Pero marami pong, siyempre po, maraming natutuwa sapagkat meron silang nagagamit na kapital. Simply because our government cannot provide the same. This is the problem Bakit pupunta ang ating mga kababayan sa Bombay? Bakit pupunta ang ating kababayan sa online lending kung alam nila nakakapaminsala
sa kanilang sarili, pati pamilya ho. Oh, di ba? But because the government cannot provide those services, napapasubo po ang ating mga kababayan. Ito po ang malungkot na nangyayari sa buhay po nating pare-pareho. The opportunities are not the same. Masyadong malupit. The gap between the rich and the poor, mga kaibigan, napakalaki ang agwat. And it looks like our government wala hong pagmamalasakit sa ating mga mahihirap. Wala talaga ho, mga kaibigan. Ayuda, tingnan ho ninyo ang ginagawa ho nila. Kung matino ang ating gobyerno at may pagmamalasakit sa ating mga kabayan, di pinagalitan na po niya ang mga barangay officials. May DILG tayo, hindi naman gumagalaw. Gumagalaw kuno. Kung gusto nila. Pero yung talagang public service, gaya po ng ginagawa po natin at ginagawa ng iba na matitino. Mga kaibigan, hindi po mangyayari ang ganitong mga pagsasamantala sa ating po mga mahihirap na mga kababayan. Alam ni Abelardo Cruz ito eh. Si Abel Cruz, kasama po namin sa krusada nung araw po, panahon ng diktadorya ni Mr. Marcos. Abel Cruz, alam kong nanonood ka sa ngayon. Magandang gabi sa iyo, pare ko. Kuyang Boyet, magandang gabi po. Yes, good evening. Bago na kasi DSWD, Department of Selection and Wrong Distribution. Wow! Saan mo naman napulot yan? DSWD. Ang ibig sabihin, Department of Selection and Wrong Distribution. Hay nako talaga ho, mga kaibigan. DSWD. Charlie Fry, Tata Ben. I'm now digging deeper dito sa isang new technology na tinatawag na deep fakes. Isang computer application na nakakakopya ng mukha ng isang tao. Wow! At makikipag-usap pa sa iyo sa video. Pero ang totoo, iba ang kausap mo. Oh, Jesus Christ, ano na ito? Ang nakikita mo ay mukha ng tao na inaasahan mong kausap mo. May investigasyon na rin ang Congress Intelligence Committee sa Amerika. Pero dito sa Pilipinas, wala pa ba, Charlie? Di lalong guluhan mangyayari sa Pilipinas pagka ganito, mga kaibigan. Pagka kausap mo, akala mo siya na. Halimbawa, tatabin, nakopya mo ka, maghihingi ka ng tulong. Tiwalang-tiwala ka, tatabin yan eh. Namaya, may ibubulong si tatabin sa iyo. Oh my goodness, hindi si tatabin yan. Jose Gregorio Clemente. Charlie, please dig deeper into that. And wag mong palampasin. That has to be exposed immediately para mapagsabihan po natin ang ating mga kababayan. At pakinggan po ninyo bukas, may programa po si Charlie alas 9 po ng gabi ho. Kasama si Mr. Shuli. Maaring tatalakayin na rin po ito. 9 o'clock hanggang 11 o'clock. That's every Saturday po. Okay? Ayos. Charlie Frying Pan. Igigisa po, ipriprito ni Charlie at ni Mr. Shuli ang mga luko-luko sa lipunan ho natin. Jose Gregorio Clemente, dito sa QC, sabi ni Mr. Clemente, dahil sa kahirapan ng buhay, sa halagang 1,000 piso lang na ayuda, ay nakikipagsaplaran ang mga kababayan natin na pumila mula 6 hanggang 6 a.m. hanggang 9 p.m. Siksikan ang sa pila. Hindi makontrol ang tao sa pila at na-expose sila sa lahat sa COVID. Lahat sa COVID. Kawawa naman ang inaabot ng mga kababayan natin sa kasalukuyang administrasyon. Talaga ho, napakalungkot sapagkat pati yung mga senior citizens po natin, hindi man lamang po mailigtas na pumila po ng 6 na oras, magpabakuna lang.
Mr. President, how can you afford to do this? Hindi po ba, hindi niyo mapagsabihan ng mga tao ninyo? Bakit hindi po sila makagawa ng paraan? Yung mga matatanda na ho, paugod-ugod. Yung isa ho, kukuha ng ayuda po niya sa Quezon City. Ano ba yung sakit ho niya? Halos hindi na makatayo. Ayaw ibigay sa, ayaw pong idalhin sa bahay niya. He had to walk, mga kaibigan. Makakuha ng 3,000 para may pakain sa kanyang pamilya. Anong klaseng puso meron ang gobyernong ito? Gobyernong ito, from the president down to the barangay officials. Grabe talaga. Angel's Eye, Sir Ben. Lagi na lang po tayo sa Chinese na katuon. Yung mga Indian national na narito sa Pinas na may mga microfinance firm din po, ano po kaya system nila sa clients? At, sandali lang ha, sandali lang. Alright, Lilian Gabriel is watching. Magandang gabi po. Ma'am Lilian, bukas din po programa ni Ma'am Lilian. Alas 10 hanggang alas 12 po. Libreng kaalaman. All the things you want to know about your health, pagpapaganda, kalusugan, and so on and so forth, pagpaganda ng buhay, nandyan po, libreng kaalaman ni Ma'am Lilian Gabriel. Jose Gregorio Clemente. Okay? Si Marcos ang nag-umpisang babuyin ang ating gobyerno. Mukhang matindi na ito Sobra kaabusaduhan ng martial law. Maraming namatay at na-torture at mga kababaihang ginahasa ng mga Metrocom at mga sundalo. Sana maibalik na ang hidden wealth. Alam mo, Mr. Clemente, itong hidden wealth na ito, ito ang pinangangalagandakan ni Bongbong Marcos na ibabalik niya pagka siya nanalo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Wow! Bahala na mo kayo dyan na umintindi ho, mga kaibigan. Eve M. Ramos. Eve, magandang gabi po. Magandang gabi po, Sir Ben and Madam Lynn. Your honor, please. Okay? Ano, sino yun? Sir Ben. Okay. Yung sa mga Indian nga pala ho. I have no wide knowledge about the involvement of Indians sa online lending o kaya sa financing. Pero alam ko po na merong mga nag-ooperate na mga Bombay dito po sa ating bansa. We will have to look into this also. Pero mukhang hindi po tayo nakakarinig, nakakabalita, nakakadinig ng reklamo mula sa mga umuutang sa mga Indians. I do not know kung ang interest na kanila sinisingil ay naaayon sa batas. But kung meron man pong mga nag-aabuso sa kanila, again, meron pong DTI dito. Meron pong Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa mga nagpapautang po, meron pong Securities and Exchange Commission, meron pong Bangko Sentral. So anyway, we will have to dig deeper into this idea na meron pong mga Indian na nagsasamantala din. Okay? Maraming salamat sa pagpaparating. Alright, si Mr. Alashko. Good evening po, Tatay Ben. Ay sos, magandang gabi po. Tama po kayo, Kuya Ben, sabi ni Bong. Ang tunay na nagpapahirap ay ang mga kababayan kahit sa mga ola. Alam niyo, nakakalungkot isipin na yung kapwa nating mahihirap na inaalipin ng mga ola na ito ang nagpapahirap po sa atin.
Hoy, mga kapwa Pilipino po, kapwa mahihirap, no? Isang kahig, isang tukarin. Bakit po ninyo nagagawa ito? Pinayayaman po ba kayo ng mga ola na yan? Ulang ina. Pinahi, pinayayaman ba kayo? Hindi naman kayo pinayayaman ho eh. Pagkatapos meron kayong lakas ng loob na magpahirap sa inyong mga kababayan. Sino ba yung mga amo ninyo? Pilipino din po ba? O mga dayuhan? Eh mag-isip-isip naman po tayo. Ha? Medel Fabro, because we have a president so bulky, backbite, sacrilegious, and cabal. Kuya Ben, ay nako talaga sinabi mo pa. Ha? Nako talaga naman ho. Oh, si Mr. Clemente, bakit? Sinisisi ang Bombay. Hindi ba't higit na mas masama yung tangkaing bilhin ng mga opisyal natin ng 3,600 yung Sinovac na halagang 600 pesos lang. Alam niyo ang buhay na ito. Oh, ayun, tama ho si Mr. Clemente ho dito ho, mga kaibigan. Mas masahol ang ating gobyerno. Panahon ni Pangulong Duterte ho, mga kaibigan. Mas masahol yung Sinovac. Alam po ba ninyo? 3,600 ang singil nila sa atin. Eh, 600 lang ho yan sa ibang bansa. Kaya pala, ang ginawa ho nila, hindi muna pinapasok ang ibang mga bakuna ho dito sa atin. Ay, ang nangyari ho, umaayaw na rin po yung talagang nagmamanufacture ng mga bakuna. Kaya delayed ho tayo. Bakit? Eh gusto ng pamahalaan natin, Sinovac muna eh. Ito pang matindi ho ito, mga kaibigan. Napag-alaman ko lamang po ito kanina. May narinig na po ba kayo na na mga side effects o kaya mga adverse effects ng Sinovac? Sa ibang bansa ho, mga kaibigan, meron pong mga namamatay na. Nabakunahan na po ng Sinovac, 11 po ang namatay. 13 po yung nabakunahan, 11 po yung namatay. Dito po sa atin, may nadinig na po ba kayo? Mukhang wala pa ho eh. Wala? Ako rin wala. Pero hindi ako magpapabakuna ho talaga ng Sinovac. Mahirap na po. Delikado. Okay? So ito ho, mga kaibigan. Ingat-ingat lamang ho. Nawalan ho tayo ng mga bakuna kasi gusto nila isubo muna sa atin ang Sinovac para kumita itong mga opisyalis ito ng gobyerno natin. Eh bakit hindi nagkaintindihan si Montulfo at ng Pangulong Duterte ho, mga kaibigan? Sa tingin ninyo. Ayun ako talaga. Mr. Lim, tama po kayo, Ben. Kuya Ben, ang tunay na nagpapahirap ay ang mga kababayan kahit sa mga ola. Ayan. Medel, because we have a president so bulky, backbite, sacrilegious, and cabal, Kuya Ben. Okay? Mr. Clemente, bakit sinisisi ang Bombay? Okay, natapos na natin yan. Mr. Lim, Mr. Lim, baba ng konti. Yan ang results. Charlie, malakas ang kutob ko. Yan ang ginamit sa Talk to the Nation after nawala ng 2 weeks. Ha? Oh, nag-iba ang kamukha nga naman ng Pangulo, no? Ha? Kasama pati voice na sa kinokopya ng app na ito. Delikado na ho ito, mga kaibigan. Ha? Pag-aralan mong mabuti ito, Charlie, ha? Ang paggambit ng artificial intelligence or BOT, yan ang sinasabi ni Charlie. Okay? Good evening, Tata Ben, sinido. Ka-Emmy Sagdalan, magandang gabi po, ma'am. Ka-Emmy, good evening. Kumusta si Jello? Mabolo, Malolos, Bulacan. Good evening, Tata Ben. Kumusta na po kayo? Okay naman po kami dito. Ingat po kayo, Tata Ben. Ayan, thank you very much, Ka-Emmy. Joselito Partosa. Alam na ng lahat ng Pilipino, maliban lang sa mga tabogo DDS, na ang presidente ng Pilipinas na si Mang Kanor ay hindi competent,
sa mataas na posisyon ng bansa. Tabogo DDS, utak, nasa talampakan, alagad ni Mang Kanor. Alright, handa na po kayo mga kapitbahay, mga kaibigan, mga kababayan, sapagkat mamaya-maya ng konti ay madidinig na po ninyo ang mga daing ng mga biktima ng OLA. Nalunod boses mo sa pag-inom ng tubig, Kuya Ben. O nga, noong panahon ng sa Radyo Veritas tayo, 2 litro ang dala-dala ko, Arab. Oo nga, no? Okay. Bong, araw-araw, kasabay ng payong. Lilian Gabriel, Tata Ben. Kahanga-hanga po ang ginawa ni VP Leni Robredo na proyekto. May quarantine place ang magkakasakit at para hindi nga naman maiinip ang pasyente, may libreng wifi ang pasyente. Dapat po siya na lang naging presidente. Kasi po, may puso siya sa kapwa. Mabuhay ka po. VP Leni Robredo from Lilian Gabriel. Okay, thank you very much. Kaya nga, nasunog ang DOH sa COD. Grabe. Ayan. Angels replied to say, Gregorio, bakit sinisisi ang Bombay? Hindi ba't? Alright. Okay. Yeah. Angels ay, matanong lang po. Di po sinisisi. Okay. Aida, tagi ka na. Mabuhay, Tata Ben. Ganun ba kamahal yan, Sinovac? Sarap manapak. Okay ka talaga, no? Alright, tuloy-tuloy po tayo. Antabayanan po ninyo. Nag-uumpisa na po tayo magtatawag sa mga biktima po ng OLA. Online operators po. Nandiyan na po sa ating linya si Ma'am Malu. Ma'am Malu, magandang gabi po. Nandiyan na? Okay. Malu, magandang gabi po. Good evening, Malu. Wala pa. Alright. Ayan, okay. Tinatawagan po. Christopher, sandali lang. Alright. Ay, nawala. Yan. Yung sound test. Nawala yung ating audio eh. Alright. Malu, magandang gabi po. Hi. Hi. Good evening po sa lahat na nakikinig. Magandang gabi po. How are you feeling today? Yun po, problema. Doon po sa ganitong sitwasyon problema. Matindi, ano? Opo. Taga saan po ba si Malu? Taga-Tondo po. Tondo, Manila. Opo. Okay. May pamilya? Opo, byuda na po. Ilan ang anak? 4 po, sir. Nako, 4, ha? Opo. Okay, alright. Briefly, Malu, paano nangyari ito? Magkano ang utang mo sa online? Ano po to sa OPE. So, in fairness naman po sa kanila, sir, hindi naman po nila ako inaharap. Kasi legal po sila. O peso po. Ngayon, ang peso. naging problema ko po, opo. Ang naging problema ko po, sir, kasi yung malaki yung interest nila. At ang ginawa po nila sa akin, dinoble po nila yung bigay. Dinoble ang? Yung disbursement po nila, doble po. Okay. So, nakiusap ako. Kasi sa 4,700 na nakuha ko, 9,000 po ang balik. Mm-hmm. Tapos, sinabi po nila, after po ng ilang days, tinawagan po nila ako, sabi po nila, na doble daw po nga ibigay nila. So, ang babayaran ko po is 18,000. Doble. Di ba bayaran mo Opo. lahat? Opo, napakalaki, sir. So, nagtitinda-tinda lang po ako. Wala naman po akong ibang hanap buhay. Pagka para mabuhay ko po yung mga anak ko,
Yun lang po ang talagang negosyo ko. So, paano ko po babayaran yung gano'ng kalaki? Eh bakit pinababayaran sa iyo? Makatwiran ba 'yon? Yun Babayaran mo? nga eh. Opo, ganyan din po, sir. Nakiusap po ako. Sabi ko, baka po pwede yung doble, pwede bayaran ko na lang. Hmm. Kaya ang unang binigay nila is 4,700. Tapos, may isa pa akong nakita dun sa GCash ko kasi tinignan ko po minsan po nag-online selling po ako. Hmm. So, hindi ko po naaano din hindi ko rin po na monitor na may pumasok pang account. Mm. Yun po yung binigay nila is 5,050. Okay. So, nadoble po. So, accepted ko naman po na nadoble nila. So, Mm. nakikiusap po ako na pwede ba babalik ko na lang po yung 5,050 kasi Mhm. hindi ko po kayang bayaran yung 18,000. Anong sabi nila? Hindi daw po pwede kasi nakalabas na po yung pera. So, pati yung tubo, babayaran ko na. Nakuha mo ang pera pero hindi mo naman nakuha ng buo. Opo, yun nga po. Eh, bakit ka papayag nun? So, una po sir, nung hindi po ako sumama sa group namin sa Loan Shark na pamumuno ni Sir Pedalio, nag-iisip po ako sir, sabi ko, paano ko mahuhulugan? Kasi 2 weeks po yun sir. 2 weeks ko lang kailangan, bayaran ko na po agad. Nako, nabanggit mo kanina na legal naman sila o peso, di ba? Opo, Pero opo, nakita mo na illegal yung kanilang ginagawa. opo Kaya sir. ikaw ba ay nakatanggap na ng death threat? Ikaw ba ay nakatanggap na ng panghihiya? Yun po yung ginagawa nila. Ang dami po So nilang tinatawagan. meron ng ginawa. Opo Yung sir, reference tinawagan. mo ba tinawagan na nila? Yung reference ko po, hindi niya tinatawagan. Pero yung contacts ko po, sir, Ayun. yung hindi ko naman po nilagay yun. Hindi ko po sinulat yun. Bakit po nila alam? Bakit po nila natawagan yun? Walang iyan naman, talaga. Magaling silang mangalkal. Kasi illegal ang Opo, kanilang ginagawa. opo, sir. So, nung mama ko sa group ni Sir Bordalio sa Loan Shark, dun sir, parang nabuhayan ako ng loob kasi marami po pala kami. Hindi lang Oo, po talaga. pala ako nag-iisa. Oho, hindi ka So, nag-isa. parang kasing suicide mangyayari sa akin, sir. Hindi ko po kayang bayaran yung ganong kalaki. Sa tingin ko, wag mo nang wag mo nang bayaran 'yan. Pakipag-ugnayan kay Mr. Perfecto. Mag-uusap din Opo, kami sir. bukas, ha? Mag-uusap din Opo, kami sir. bukas. Pero ito, Opo. Malu, kausapin mo nga, mag-message ka sa yung mga kasama mo, mga kaibigan mo na nag-message itong maniningil at Opo. ipinahihiya ka. Ano ba gusto mong sabihin sa kanila? Dun sa mga taong nadamay dahil sa nagkaroon ako ng pagkakamali, gusto ko lang po manghingi ng sorry. Hindi ko po sila intention na maidamay. Nangyari lang po, napasok na ako sa ganitong sitwasyon na hindi ko na po kayang labasan dahil sa laki na gusto nilang ipabayad sa akin. Mhm. Salamat lang po ako kahit papaano lumakas ang loob ko dahil napasok ako sa grupo namin, sa leader namin si Sir Perfecto. Medyo po kahit papaano yung isip ko po medyo nabawasan po dahil talagang suicide ang feeling ko. Mhm. Dahil pinipilit po nila akong bayaran, tawag po sila ng tawag no. Hindi ka ba nag-iisip na mag-suicide? Dumating nga ako sa point na parang gusto ko nang mawala kasi problemado po ako nung time na yun. Hindi Mm. ko po alam tapos nagkasakit pa yung anak ko. Ako. Mga ilang taon na po yung mga anak ninyo, Malu? Ano po sir, yung panganay ko po 21, 18, 17, tsaka 15. Mabuti naman, medyo may edad na ng konti, Opo, nakakaintindi na sa buhay. opo. Kahit So, papaano, kahit papaano, napaliwanag ko rin sa kanila yung naging problema ko. Naiintindihan naman po ng mga anak ko. mhm. Sila rin po tinatawagan kasi nasa contacts ko po sila. Lalo, Sayo, pati yung mami, mga anak ano mo. po ba ito? Pati yung mga, Mami, ano po po?
Pati mga anak Yung mo. opo, tinatawagan ko, mga pamangkin ko, pinag-anuhan nila ng mga text, ganyan po. Oh, Sabi, grabe "Tita, na. ano po ba ito, tita? Tita, inaano ka po, meron daw po ano sa'yo." Mm. Ganyan, ganyan. Ayun po, sinabi po ng mga pamangkin ko. Pati yung mga bata nadadamay. Oo nga po. Anyway, sige, Balu ha. Stay safe lang, stay strong. Wag, Opo, wag munang gagalaw-galaw. Ha? Wag munang opo, gagalaw-galaw. sir. Wag mong intindihin yung paniningil nila. At hindi na tama yung paniningil. Sapagkat sabi mo, yung sinisingil niya, hindi mo naman natanggap yun eh. Bakit mo babayaran? Opo, Di ba? opo, opo, So, opo. okay lang yun. Mag-uusap naman kami ng mga kasama po ninyo sa pamagitan ni Mr. Bordalio. We will Maraming try to find salamat out po, ano, sir. paano tayo Opo, makakatulong. maraming salamat po. May tao kagaya niyo na handang tumulong sa'min, sa aming maliliit na mahihirap na tao. Hindi naman po kasi kami mangungutang kung may pera po kami, Oo 'di nga ba naman. po? Oo nga. Okay. Sige, Balu ha. Magandang gabi sa iyo. Napakalaking tulong po. Thank you rin po, sir. Okay. Keep Thank safe you. po at more power po sa ano ninyo, All sa right. show ninyo. Thank Salamat you. po. Salamat din Thank you. po. Si Balu ho. Naku, grabe Thank you. din pala. Mas isipin ho ninyo, hindi po niya natanggap yung pera, pinababayaran. Nakikipag-usap naman. Nakikipag-usap naman. Pero bakit ganun? Ay, naku talaga naman ho. Alright. Ay, Christopher. Christopher de los Santos. Gusto ko lang po itanong sa mga nangutang sa OLA. Nung nangutang po ba kayo naipaliwanag sa inyo ang magiging interes ng inuutang nyo? Ayan. Alright. Ipasagot po natin sa susunod natin makakausap mamaya. Pero alam po ninyo, iba-iba yung pati yung panahon ng pagbabayad, hindi naaayon sa sinabi po nila habang nag-uusap. Pero nung nag-yes itong umuutang, nag-iba enteramente ang mga patakaran. So kung 30 days, 60 days, or 91 days ang pagbabayad, ginagawa, pagka nakapag-yes ka na, uutang ka na, ibibigay na sa yung pera, pagka nag-yes ka na, in 7 days lamang po ang bayaran. At kapag ka hindi, at kung minsan mas maaga pa po, nagmumura na sila ng haharas na ito. Jerry Ramos, good PM po, Kabin. Mas maganda po ba kung magdagdag na lang ng makinang panggawa ng pera ang gobyerno para mas madaming magawang pera ang Bangko Sentral ng Pilipinas para maipamahagi sa aming mga mahirap para hindi na mangungutang sa mga Bombay at para na din mabigyan ng lahat ng ayuda nang hindi na pinipili kung sino mga dapat mabigyan. Wala na siguro makapagsasabi na hindi sila nabigyan kasi lahat na nga bibigyan ng ayuda. Wala namang rereklamo ng pagmadami tayo maimprentang pera. Di ba, Kabin? Ano sa palagay ninyo? Lalo tayong mapapahamak ko niyan. Ka Jerry, mali. Hindi tama po. Kapag ka meron tayong, maganda nga sana kung kanya-kanya tayo ng paggawa ng pera eh. Ha? Kanya-kanya tayong paggawa ng pera. Pero kung ang mangyayari, walang control, walang regulasyon sa pera, can you imagine, ang dami natin pera, wala nang bibili, wala na. We will be flooded with money. Hindi rin po maganda sa ekonomiya ho yan. Ha? Hindi ko alam kung anong tawag ho nila doon, pero hindi po maganda. Yung bang sobra-sobra po ang oversupply ika nga, lalo tayong magkakagulo. Anyway, I know that you are just making a joke here. Hindi mo naman talaga sineseryoso ang bagay na yan. Mahirap yun, yung gobyerno ho natin. Nagpapa-imprenta ho sila, pero may sapat na halaga ang iniimprenta nila sapagkat kapag ka sumobra at we are flooded with money, ay iba po ang mangyayari. It will have an adverse effect sa ating ekonomiya. Okay? Alright.
hindi kasi nagbabayad ng buwis ang mga Bombay. Kay illegal daw ang negosyo ng mga ito at hindi rin naaayon sa batas ng ipinapataw nilang interest, sabi ni Christopher De Los Santos. That is true. Kaya illegal. Ito mga online loan sharks, ganun din po. Hindi nagbabayad ng buwis ito. Bakit? Magbabayad sila. Hindi naman po rehistrado ang kanilang mga kumpanya. Tingnan ho ninyo ngayon siguro sa BIR. Di ba? Tapos na po ang filing of income tax returns. Meron po ba kayang nagbayad ng buwis sa BIR mula sa mga OLA? Ay, wag ko mga kaibigan. Alright. Rain ng Laguna. Isang teacher. Alright, Rain, magandang gabi po. Salamat po. Magandang gabi po. Alright, you are a teacher from Laguna? Second day lang po. Hello po, sir. Bakit medyo magulo ang audio mo dyan? Ayan. Nalabas pa lang po ako. Labas ka muna ng konti. Ayan. Steady ka lang ha, para hindi malikot yung gamit mo. Para i-steady mo lang para hindi malikot ang audio. Opo. Okay. Rain? Opo. Okay. Now, okay. Medyo clearer na ang signal mo. Kwento mo ng kaunti. Anong nangyari naman sa inyo? So, ganito po. Since dahil po nawalan po ng trabaho ang asawa ko, simula po natin ng pandemic. So, talaga pong dumanas po kami ng sobrang gipit kasi wala naman po kami pagkukunan. And then, alam naman po natin na pag sa private school po, medyo maliit lang po talaga ang sinusweldo. So, meron po akong 3 anak. So, dahil alam ko rin po na sa mga panahon po yan, napakahirap pong manghiram napakahirap pong manghiram dahil alam po lahat ay nangangailangan. Kaya po, nung nakita ko po siya sa Facebook, doon po ako nagkaroon ng na nag-attempt po na manghiram. So magkano ang Rain, magkano ang nautang mo at anong online na ito? Halika cash po at saka po yung peso. Okay. Medyo nadagdagan po yun kasi po ang nangyari po parang ipinantapal ko po doon po doon sa una. Pay against the other, on top of the other, parang ganun. Normal lang naman po yan. Pero ngayon po, magkaano accumulated ang utang mo sa online? Naan po nila. Ang sabi po nila is nasa 7,000 po daw yung malulon ko. Pero ang na-receive ko lamang po is nasa 3,500 po. 7,000 ang niloloan mo pero ang naibigay sa iyo 3,500. Magkaano ang pinababayaran sa iyo? Yun po kasi sir, medyo hindi ko na po dahil i-activate ko po kasi yung aking account. Saka po yung SIM card dahil po sobra na po kasi yung takot na nararamdaman ko. And sa totoo lang po, nasa state po talaga ako ng depression na halos hindi na po nakakonsentrate sa trabaho. Tapos bumagsak na po halos talaga ang katawa ko kasi nung una po kasi may halimbawa po ngayon po yung due date ko. Sabi ko po, nakiusap po ako na kung pwede. Hapon po ako magbabayad kasi po nagawa pa lang po ako ng paraan. Pero saglit ko lang po nga ibaba ang cellphone ko dahil ako po ay may ginagawa. Pagdampot po ng anak ko, nakita ko na lang po yung anak ko na nanginginig kasi nabasa po niya, pinagbantaan po agad ako ng halika cash na ako po ay papatayin at bulagta na lamang. Dahil ako daw pinangungutang na hindi nagbabayad. Samantalang po yung araw ng due date ko. Ay, nako talaga, no. Anong pakiramdam mo ngayon? Are you still in stress? Sobra po. Kasi ang katulad po ng OPS, nag-text blast po sila na lahat po ng nasa contacts ko kahit hindi ko references na text na po. Ang kaigihan lang po, sir. Pwede na lang po, kung nakita ko po yung samahan po ni Sir Perfecto. Yung time po ako nagdyan sa kanila, na-accept naman po agad ako. So,
tumawag po ako kay sir, humingi po ako talaga ng tulong at advice kasi pinipilit ko na lang po talaga kasi ang sarili ko that time dahil para po sa mga anak ko. Naman talaga po depressed na po ako. So, todo ng time po nagpalit po na ako ng SIM. Tama. Then sabi po, opo, para po hindi ko po ano po yung mga sinasabi po nila na ako daw po nang i-scam. Tapos yung sinabi po sa akin ni sir na i-message ko lahat ng nasa pondo ko na paglamat ko na hindi ko po intention. So, ginawa ko po yung lahat. Ang nakikisalamat ko na lang din po kasi sir, malapit po ang pangunawa ng aking mga kasamahan at lugar. Kasi po naunawaan po nila ako. So, yung principal ko po, dahil sa nakikita niya pong depression sa akin, nung nalaman na po yung pangyayari, nagpatawag po siya ng meeting sa mga co-teacher ko po. And then, inaano po nila kung ano yung pwede nilang magawang tulong sa akin. Hindi lang po financially, pero moral support man lang po. Kasi nga po nakikita na po nila na sobrang depressed na ako. And then, isa pa po sa nakapagpalakas sa akin, bukod po sa Tamilero, yung inis po nila sa akin na kahit anong gawin nilang pagtitik at paninira sa iyo, masigit ka namin kilala. So, hindi kami para maniwala sa kanila. Okay. So, Rain, ganito, no? Alam ko, yung mga kaibigan mo at mga nakatanggap din ng mga mensahe galing sa mga lukulukong ito. Alam ko, nakikinig sila ngayon. Kausapin mo sila. Humingi ka ng paumanhin, ipaliwanag mo sa kanila ang nangyari. Tulad nga, para po sa lahat ng aking mga kasamahan, sa aking mga kalugar o kabaryo, ako po humihingi sa inyo ng pasensya. At ganun din po ako po ay nagpapasalamat sa malawak po ninyong pang-unawa sa akin dahil sa pangyayaring ito, hindi ko po ito ginusto. Dahil minsan po kilala niyo naman po ako na never po ako nagbigay ng kahit anong information ng ibang tao. Nang higit sa lahat kung wala po itong pahintulot na nanggaling po sa inyo. Maraming po salamat at pasensya na po talaga kayo. At sa aking principal po, sorry po, hindi ko po talaga ito ginusto. Maraming pang salamat sa iyo po. Alright. At ganoon na rin po kay Sir Bernalio, Sir Perfecto. Maraming pong salamat at sa inyo din po sa ibon. Alright, Rain. Ingat lamang sa bahay. Stay strong and wag mawawala ang pagtiwala sa ating Panginoong Diyos. Ha? Opo, sir. At saka siguro itigil mo na yung pagtanggap ng mensahe sa kanila muna. Mag-uusap kami dito ng inyong ang grupo ninyo. Pag-aaralan natin kung paano ma-solusyonan ang problema. Okay? Okay, sir. Sir, mabuti na nga lang po ay bago po na-text yung aming kapitana po dito yung barangay po namin, nakausap ko na po siya. Ay, nitong lately lang po, nag-isa po ako, sabi niya sa akin, ma'am, na-receive ko na po, may nag-text na po sa akin, pero huwag ka mag-alala naman, hindi naman po ako para maniwala sa kanila. Ay, beautiful. Maganda nga yan baka gusto nilang pumunta sa barangay papuntahin mo sa barangay, diyan ka magbabayad ka mo. Para mahuli natin itong mga damuhan na ito. Ha? Gusto ko makahuli. Makahuli. Mahawakan man lang sa leeg sana. Itong mga online operators na ito. Talagang sobra po ang ginagawa nila sa ating mga maliliit. Okay? Rain, maraming salamat. Stay safe. Stay strong. Magtiwala ka sa Panginoon at sa iyong mga kasama. Okay? Salamat po ng marami, sir. Alright. Thank you very much and good night. Okay, good evening. Alright, mga kaibigan, madidinig ninyo yung kalooban po ng mga biktima ho. Hindi naman likas na mga mangungutang mga ito. Talagang dala lamang po ng pangangailangan. At saka ito, nagbagbayad, pero wag naman pong lamangan. Matakinunan nyo, 7,000 pinangakong ibibigay. 3,500 lamang. Pagkatapos, sisingilin yung 7,000 plus interest. Ay, anong klase negosyo yan, mga kaibigan?
Actually, this is panlalamang talaga ito, mga kaibigan. Illegal. Mabuti pa yung mga yung mga Bombay eh. Kasi kaagad-agad alam mo kung ano yung patakaran nila. Take it or leave it po sa kanila. Dangan niya lamang hindi nagbabayad ng buwis. Yan ang kasalanan nila. Hindi nagbabayad ng buwis. Pero sila nakakatulong talaga. At kung minsan hindi ka nakakabayad, hindi po sila manghaharas. Hindi po sila nanghaharas. Ito mga online operators na ito, talagang nanghaharas eh. Sa pamamagitan ng kapwa nating Pilipino, anak ng pating na buntis. So, may libreng swab test po sa center ni VP Lenny. Sabi ni Lilian Gabriel, ganyan sana ang tunay na namumuno. May puso sa kapwa Pilipino. Alam po ninyo kung bakit tumataas ang bilang ng COVID. Walang testing eh. Walang testing ho na sapat. At walang tracing ho, mga kaibigan. We do not know. Saan ba nang gagaling ito? We do not know eh. At tingnan ho ninyo, pati bilang ng mga namamatay, hindi natin alam kung totoo. Ito nababasa ho natin. Bakit? Ito, hindi naman updated ang DOH sa kanilang mga records ho. Ang payo po ng Okta Research Team, wag po tayong pakampante, ha? Mag-ingat-ingat po tayo, malayo pa po ang panahon para makamit po natin yung tinatawag na leveling. Yung bang pag-plateau o kaya yung bang ma-stabilize na po ang pagsirit ng COVID cases dito po sa ating bansa. Okay? Ingat lamang po, wag po tayong lalabag. Sumunod tayo sa mga health protocols. Ito po ang alam niyo, simple lang ho ito eh. Kailang well, better said than done. Kaya lang, we have to follow health protocols eh. Mag-face mask, mag-face shield, mag-washing po tayo ng soap, o kaya alcohol, ano pa? Maintain social distancing kung nasa labas po tayo and so on and so forth. Simple lang po ito. Kung pasaway tayo, medyo mahirap-hirap po yan, mga kapitbahay. Kailangan po, Sir Ben, sabi ni Christopher de los Santos, na bakunan din ng statement itong OLA. Kasi sa pagkakaalam ko po, ang mga naniningil sa mga utangero na hindi nakakabayad ay collecting agency at hindi mismong lending company. Ayan ang problema ho natin. We do not know, hindi po nagpapakilala ang mga naniningil at itong mga operator. So we do not know their identities. At ito ang gusto kong matukoy po na solusyon. We have to expose them. Kailangan malaman ho natin sino itong mga maniningil. Sabi nila, dadalhin sa barangay, isusumbong sa korte, isusumbong sa kung saan-saan. But they never did. In other words, pananakot talaga ito. Pero yung kabayan ho natin na nakautang, kasi hindi naman niya alam na totoo na yan, o kaya hindi totoo, hindi naman sanay sa ganitong laro, syempre ho, mababagabag ho ang kalooban. Yung iba nga po yun, nakakagawa ng hindi masama, hindi tama. Sa kanilang sarili at saka sa kanilang pamilya. Nagpapakamatay o nagtatagtang magpakamatay. Kung natuluyan, nakakaawa ho eh. Kaya nga ho, pagtulungan ho natin ito, baka may alam kayong paraan o kaya may kakilala ho kayo sa mga ito na naniningil at nananakot yung kanilang mga amo, i-expose po ninyo ho mga kaibigan. Sabihin po niyo sa amin, tell us who these people are. Rosa Mia, sana makahuli ng isang agent. Titig isang sapak lang sa mga biktima. Nakahawak lang sana ako sa leeg ng mga lukong-lukong ito eh. Matutuwa na ako talaga eh. Pero ito kailangan nun natin, mga kaibigan.
We have to find a way to expose them, to identify them. Makilala dapat natin sila. Alam niyo, maghanap po kayo ng mga kaibigan na may kakilala sa mga ito. Ha? At pakiusapan po ninyong ituro nila sa atin. Okay? Bahala na po tayo dyan. Ha? Tutuntunin ho natin ang mga yan. Mel, Rodelio Militante, ang kaibahan sa online lending, di mo makita o di mo kilala yung inuutangan mo. Yan ang problema nga talaga ho dito mga kaibigan. Sa Bombay, personal kang uutang sa kanila. Kaya makikilala mo yung Bombay na inuutangan mo. Tama? Konsyensya mo na lang kung tatakbuhan ang utang mo sa Bombay. Tama po mga kaibigan. Tama po si Mel dito. Yan din ang sinasabi ho natin ng mga nakalipas. No? Kasi tayo naman, nagpapautang. May interest ng konti-konti lang. Pero dumarating yung panahon, yung umuutang, kahit na naging kaibigan mo na, kumari mo pa, dumarating ang panahon na talagang ayaw magbayad. Sisiraan ka pa. Yung umutang ang naninira sa kanyang mga kabarangay. Nako, Panginoon ko po. Diyos ko. Pero itong mga biktima ng OLA, iba ito ho, mga kaibigan. They would like to pay. Pero, bakit po kinakailangan pagbantaan sila? Siraan mo sa kanilang mga kaibigan at sa kanilang pamilya. Bakit po yung grave threats? Bakit po? Pinahihiya. Bago kayo mag-alala, malapit na ho tayo makapunta sa National Bureau of Investigation. Ilapit po natin itong mga pananakot ito sapagkat hindi tama. Illegal po yan. Krimen po yan. Bong Lim, ang kasalanan ng OLA collectors at ng DOH ay iisa. Ang pananakot sa taong bayan. Bong, tama ka dyan. Pare, tamang-tama ka talaga. Sabi ni Charlie Fry, hindi po tayo pwedeng basta gumawa ng maraming pera. Tama. Depende po yan sa gold reserve ng isang bansa. Pag ginawa po natin yan, ang 1 milyong piso ay magkakabalyo lamang ng 3,000 piso. Para pong play money ang labas ng ating salapi, katulad sa Indonesia. Ginawa nila yan dati, kaya nawala ng value ang kanilang salapi. Alam po ba ninyo mga kaibigan nung panahon ng giyera, panahon ng Hapon? Hindi po ba ang dami nating perang Hapon? Pero ipalit mo sa Bangko Sentral, walang halaga. Bakit? They flooded the market with their money. Ayan, kanya dito rin po sa Pilipinas, pagka hindi kontrolado ang paggawa ng pera, lalo tayong mawawalan. Okay? Hindi uunlad ang ating ekonomiya. Alright? Carly, thank you very much. Okay? Areglado. Okay. Okay na yan. Tatabihan 2018 pa pala na diskubre sa Amerika ang deep fake technology. 2018. Kaya hindi malayo na nakuha na rin natin yan nung last year nawala si Charlie. Nakuha natin last year pa, 2020. I-advise our listeners to do some research on this. Available po ang infos sa internet at YouTube. Delikado ito mga kaibigan sapagkat mukha pati boses ay magagaya na sa internet. Mabuti sana kung maganda yung bang gagawin kang aktor o kaya actress. Okay lamang po yun. Pero pagka yan ginamit po sa masama ang mukha mo, at ikaw ang nakalantad, syempre po, hahabulin ka ng NBI, hahabulin ka ng tanod, sasabihin po ng tanod sa iyo, ikaw nagdadala ng essential food. Alright, Christopher de los Santos, ganyan po talaga. Ang mga collecting agency, nagpapadala pa nga po sila ng demand letter sa mga utangera at utangero. Okay lang naman po, magpadala ng demand letter, pero wala na po yung pananakot. Okay lang. No problem naman yan. At kailangan po yung legal na collecting agency. Yung bang may lisensya.
Pero katulad nitong ginagawa ng OLA, mga online lending firms, ay wala talaga. Ha? Anyway, Charlie, sandali. Ha? Kadalasan po, sabi ni Mel, kadalasan po na nagiging kaibigan pa ng mga umuutang yung Bombay na nagpapautang. Kung ang OLA nagpapadala ng mga death threats, kadalasan yung Bombay na nagpapautang pa ang nakakatanggap ng death threat. Okay. Perfecto Bordalio. Lahat, kahit po hindi loan shark, gaya ng sa case ko, harassment is real, actual. Lahat ng klase ng pagkahayop ginawa sa akin hanggang korte. Pinaglaruan ako ng mga raga global demonyong financing at mga sindikatong kakutsaba mismo ng abogado ko. Inilaglag ako pabor sa global demonyong financing. Nasa mga blog ko po at mga page ang lahat ng nangyari, pati mga ebidensya, hindi ako nabigyan ng katarungan. Nakakaawa naman si Perfecto Bordalio. Huwag ka mag-alala, Padre. Charlie Fry na biktima na si Obama, Trump, Mark Zuckerberg ng FB at Senator Nancy Pelosi ng United States. Ito na yung sinasabi, deepfake. Mga kaibigan ni Charlie. Hay, naku talaga. Grabe na ho. Yung mga online victims po natin, wag po kayo mag-alala. Darating po ang panahon. We will succeed. Magtatagumpay po tayo. Magtulungan po tayo. Nandito na po tayo sa yugto ng pagtutulungan. Huwag ho natin babaliin yan. Magtiwala tayo sa isa't isa. Gumawa tayo ng mga paraan para magtagumpay ang ating layunin. Mapakulong ang mga loan sharks na ito. Online operators, kasama po ang kanilang mga taga-panakot. Okay? So, today is Friday. Happy weekend, everybody. Maraming salamat sa mga nag-send ng messages po nila. At magsesend pa. Ganon din po sa mga gustong mag-like and share sa ating programa. Like naman po ninyo, share. Lalo na ngayon, mamaya, napapunta na ho tayo sa YouTube. Itong programa po natin, Ben Paipon, Your Honor Please, YouTube, ilalagay na po ni Charlie. Doon po nyo sundan, i-like and share po ninyo doon. Kasama po yung subscription. Mag-subscribe po kayo. Para meron naman. Sabi ni Perfecto, sabi ng plaintiff, wala sila pananagutan sa mga harassment dahil third party daw lang at hinire lang daw nila yung mga collection department nila. Kasi dapat yung collector dun sa NBI. Okay mga kaibigan, wala na tayong oras sa kabuuan po ng ating programa. I-like and share po ninyo yung programa natin at syempre po yung platform. I-subscribe po ninyo para mapanood po ninyo ang kabuuan ng mga programa sa ating Broad Streamcast Communicators. Yun po sana doon sa YouTube po natin. Please doon sa YouTube na po natin i-like and share. And subscribe. Okay? Angels Eye, happy weekend. Your Honor, please. Happy weekend. Salamat po at mabuhay po kayo, sabi ni Perfecto P. Bordalio. Bueno, mga kaibigan, happy weekend everybody. Ben Paipon here. Si Parendoy nga pala Si Parendoy, huwag ninyong kalilimutan. After me. Parendoy, ngayon din po. Thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Linlin, God bless your honor. Sabi ni Linlin, good night everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.